money. I'm not a bitch, I'm my boss. Di mo ako pwedeng maloko. Loka-loka na kasi ko kaya nung pake ko sa'yo. Not a bitch, I'm a boss. Kaya iniwan po ako ng asawa ko. Iniwan ka? Tungo po sa babae niya. Kasal po kami. Eh, ba't ayaw mo ikasuhan yung asawa mo? Wala Kasal po pala sapat kayo na pang gastos eh. Nagbubukas pinto po yung dalawang anak ko sa may 7-Eleven. Hindi po ako pagtrabaho kasi ito po, nadukot po yan eh. Pili ka, boy. Naiyak siya po. Ha? Naiyak po kasi umuwi po siya galing school. Wala po siyang gamit. Ay na ba kayo? Hindi pa kayo nakain? Hindi pumapasok yung mga anak mo na walang pagkain? Tinapay po, pinakain ko yung binigay po sa kanila. Di ako. Ha? Kaya nagbigti po ako eh. Huwag, isipin mo yung mga anak mo. Nung ano, hindi ganap kasi talaga kaya gawa nung ginawa niya yung para lang sa talaga sa anak ko. Awa ko sa anak ko yung ako imbis na naghahanap buhay. Sila yung naghahanap buhay, magbukas ng pinto tapos mangangalakal kami sa gabi. At narito po ang pagpapatuloy ng kwento ng mag-iina na iniwan ng kanilang ama. Ito po ang kanilang tahanan. Butas-butas na mga dingding at pinagtagpi-tagping mga sako. Puntahan po natin dito si nanay na iniwan daw ng kanyang asawa. Hello po, nay. Gandang umaga. Magandang araw po. Pwede mong patuloy? Pasok daw tayo. Tara. Okay, pasok po. Ay, nangangalakal po kayo. Apo. O, kamusta po? Dito ka, nay. Upo ka, nay. Para hindi kayo mangalay. Upo kayo. Upo. Upo ka, nay. Upo. Apo. Ay, hindi. Nahihirapan siguro siya. Po. Ako po si Sin Modrigo, single mother po. Single mother ka? Apo, kasi asan asawa mo? Nasa po ako ngayon ng depression. Dumaranas ka ng depression? Kasi po. Bakit po? Iniwan po ako ng asawa ko. Ha? Iniwan po ako ng asawa ko. Iniwan ka? Tungo po sa babae niya. Kasal po kami. May dalawang anak po kami nag-aaral. Eh, ba't ayaw mo ikasuhan yung asawa mo? Wala Kasal po pala sapat kayo na pang gastos eh. Tapos, Pero po meron na nga po akong mga papel. tapos nade-depress ka. Opo, depression, major depression. PGH na po ako nire-refer ng doktor. Ano yan? Ano yung mga ano na yan? Ito po, galing na po ako sa doktor po. Ano to? Sa Yung medical po yung- certificate mo? Opo. Na meron ka ng depression. Ay, major Mga papel na kailangan. depressive disorder. Mga papel na kailangan asikasuhin. Ilan bang anak mo, nay? Tatlo po. Tatlo. Ito yung isa. Ito po, grade. Oh. Di po siya nakapasok kasi pinuwi po siya, wala pong gamit. Wala po yung gamit sa school. Wala pang gamit sa school. Wala pong gamit. Ano yan, nay? Ano? Grade 4. Nakakausap yan, yung anak mo. Nakakausap. Nakakausap sila, yung anak nyo. Nagtatay. Ito po, nakakausap yan. Nakakausap yung mga bata na yan. Yung dalawa, pumasok. Apo, grade 9 tsaka grade 2. Paano mo sila binubuhay? Nangangalakal po kami. Tapos nagbubukas pinto po yung dalawang anak ko sa may 7-Eleven. Paggabi po. Nagbubukas sila ng pintuan. Tapos po yung inaabutan sila kasi mga barya. Hindi po ako pagtrabaho kasi ito po, nadukot po yan eh. Nadukot ng... Yung ano po, ibebenta po sila. Yung dalawa po sila. Tapos yung isa nakatakas kaya po nahabol namin siya. Saan ka nagpa-check up? Sa ano po? Sa Center ng Poblasyon kay Dr. Chavez. Bakit? Ano ba yung nararanasan mo? Depression po, hindi po ako nakakatulog. Pani pa ngayon papangatlong araw po na hindi nakatulog. Ay, hindi ka natutulog. Hindi po nakatulog sa naginawa sa amin. Kasi ninangay niya pa po yung gamit na pwede ko isanla, yung cellphone. Kasi nga po hindi pamibili po ng gamit. Tapos pati po yung pangkain namin. Yun po yung pinaka-way na Upo ka na. pangsalba namin Upo habang ka. pag nagigipit kami. Grabe yung kalagayan niyo naman pala dito. Nag-aaral po sila lahat. Bakit ka naman iniwan ng asawa mo? Sumama po sa babae. Hindi mo naman siya inaaway. Hindi naman po. Wala kayong pinagtatalunan. Wala naman po. O anong masasabi mo sa asawa mo? Kasi nagpapalang gusto niya lang daw po magtatrabaho siya, mag-i-stay. Tapos po nung pinuntahan ko doon na
Nahuli ko po sa akto na kasama niya yung babae. Simula nang di na po siya umuwi. Nakita mo? Opo. Sa mismong hotel. Sa hotel? Opo. Tapos nung umuwi po dito, pinakailan mo yung cellphone ko. Binura niya yung mga video na pwedeng ebidensya ko. Ah, may nakuha kang Meron po video? akong video. Kasama po yung bunso kong anak. Nagsabi din sa'yo yung bunso mo anak. Itong anak mo at may kutsilyo pa kayo dito oh. Baka kung anong maisipan mo. Panghati po kasi ng Gamot. Opo, kalahati. O saan ka nakuha ng gamot ngayon? Binigay po sa ng doktor. Kawawa ka naman. Ano to? Boy. Ano yung mga anay? Boy, halika boy. Naiyak siya po. Ha? Naiyak po kasi umuwi po siya galing school. Wala po siyang gamit. Pinauwi siya ng teacher? Hindi mo po siya pinauwi. Umuwi po siya kasi Nagkusa nahiya siya? Kasi nahanapan po siya ng gamit. Gamit na yung Sa gamit sa school. notebook, Wala po kasi gamit. lapis, ano? Notebook. Kawawa Nung meron naman. lang po siya papelet tsaka notebook sa piraso. Sabi daw po kailangan na yung notebook. Kasi nga grade 4 na po siya per subject na. Grabe yung ano. Ah, kumain na kayo? Kumain na ba kayo? Hindi pa kayo nakain? Hindi pumapasok yung mga anak mo na walang pagkain. Tinapay po, pinakain ko yung binigay po sa kanila. Yung customer nila pag nagbubukas pinto. Boy, ba't naiyak ka? Gusto mo mag-aral? Mag-aral ka ha? Bibilihan ka namin gamit ha? Ha? Halika rito. Huwag ka umiyak. Ito lang po kasi yung bag niya. Boy, Yung sabi ikaw ko, umiyak. kailangan po kompleto na yung gamit niya. Ha? Anong pangalan nitong anak nyo? Po? Anong pangalan niya? Ace Lawrence. Si Ace Lawrence? Naiyak siya. Yan lang bag niya? Ito lang po. Pati yung po yung isa pumasok. Ganito lang din po Ang yung liit pala ng bag nila. Anong laman yan? Yun lang? Ano lang po, notebook lang tsaka papel. Ayan lang po. Naman. Ano kasi grade 4 pa, wala po talaga. Yung gamit na dapat na pangsalya ko, pambili ng gamit nila. Tinamay po ng tatay nila. Yung cellphone po namin. Grabe. Luma pa yung Kasi yun po yung huling sahod ko nung nagtrabaho ko. Tapos inila ko na sa cellphone na kasi yun po yung pwede na isanla pag gipit yung tao, di ba? Oo. Ngayon, dumadaan ka sa depression. Labanan mo. At pangatlong araw po, wala po talaga Labanan mo ate. Labanan mo para sa mga anak mo. Kaya nga po yun lakas ko. Naman din po sinasabi ng mga tao sa akin. Pero, kung ayaw sa yung asawa mo, hayaan mo siya. Itayo mo yung i-ano mo yung mga anak mo, itaguyod mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Nakita niya rin po nung nagbigti ako. Ha? Kaya nagbigti po ako nung nakaraan. Hindi. Nakita lang po niya na niya pa ako. Huwag. Isipin mo yung mga anak mo. Nung hindi ko na po kasi talaga kaya gawa nung ginawa niya yung para lang talaga sa anak ko na yung mga bagay na pwede kong isa niya kasi wala nga po akong trabaho. Tsaka naawa ko sa anak ko yung ako imbis na naghahanap buhay. Sila yung naghahanap buhay, magbukas ng pinto, tapos mangangalakal kami sa gabi. Minsan wala naman po, di ba nagtag-ulan. Kaya yun ang po naisipin mo na gawin mo. Kasi kasama mo yung mga anak mo nangangalakal. Opo. Nauwi na kami, hating gabi, may pasok sila kinabukasan. Pag walang kami nakalakal, wala silang kakainin. Sana mapansin tong video mo ni ni Sir Rapi Tulfo para matulungan ka talaga at managot yung asawa mo dahil ganun pala ang nangyari. Dapat kahit pa dapat yun may sumama siya sa ibang dapat ginagampanan niya yung obligasyon sa mga anak mo. Hindi naman kahit po pakiusap mo, wala naman po talaga siyang pakialam. Sinabi ba niya sa'yo na hindi ka na niya mahal? Ganun? Pa sinabi niya, tapos nung bumalik po siya, sabi niya mahal niya pa. Mahal niya po ako, kaya nung sabi ko ayoko na kahit para sa bata na lang sustentuhan niya. Sabi niya hindi ako uuwi kung hindi na talaga. Kaya sabi niya ko sustento, mag-usap tayo sa barangay. Wala. Barangay na naman. Ngayon, kung nanonood siya, anong masasabi mo sa kanya? Anong message mo sa asawa mo kung nanonood siya ngayon? Yung masasabi ko lang sa'yo, kahit suporta para sa mga anak mo na alam mo na nag-aaral sila, kahit wag na sa akin. Ilang naman po talaga kailangan para lang sa mga bata . Sobrang sama ba ng loob mo sa kanya?
masama yung loob mo sa asawa mo? Sa ano? Wala po masama pero wala naman po ako